Hello, gusto kong i-share sa inyo yung caliber na meron ako sa ngayon. Ito yung 45 caliber. Yan. 230 grain, 45 ACP or 45 auto. Merong international organization na gusto nila or prefer nila na tawagin itong 45 auto instead na ACP. Ayaw nilang gawing standard yung katawagan na 45 ACP. Kasi meron dong brand na Colt. ACP stands for Automatic Colt Pistol. Kasi nung dinevelop ito ni John Moses Browning, tinawag niya itong ACP, Automatic Colt Pistol, intended for the Colt pistol. Pero nung bandang 1920s, nung nabuo yung SAAMI organization, SAAMI, gusto nilang standardize yung tawag. Ayaw nilang tawagin na ACP. Kasi nga, gagamitin din ito sa iba't ibang brand. Kung gagamitin sa iba't ibang brand, ayaw nila na nandun yung branding na Colt. Gusto nila maging, ang tawag dito, yung balance. Ang tawag doon, yung neutral na tawag. Gusto nila maging neutral yung pangalan nitong cartridge na ito. Kaya auto ang kanilang preferred na katawagan. Pero dito sa Pilipinas, it doesn't really matter kung ano man yung itawag mo. Kasi tawag natin dito, 45 ACP, 45 auto, o simply 45. O, diba? 45. Basta yun ang tawag natin dyan. Okay lang naman yung kahit ano itawag mo. It's your own preference. Pero merong mga manufacturers, katulad ng Armscore, sila, ang tawag pa rin nila ay ACP, 45 ACP. Pero meron namang ibang manufacturers, ang gamit na nila ay yung preferred ng SAAMI. Ito, katulad nito. Gamit nila dyan is 45 auto. Yan. So, yun lang naman yung gusto kong i-share na konting information about that. Of course, you can do your own research tungkol sa bagay na ito para mas marami pang information ang matutunan mo or malaman mo. Ang isang dapat nating malaman about this cartridge is yung masyado itong powerful sa kanyang penetration. 230 grain, 45 caliber ball ammo. May share ko sa inyo isang video regarding sa test ng penetration ng itong 45. Alright, first up, FMJ PMC ammunition, 230 grains. So dyan sa video, nakita nyo, 22 inches yung naging penetration. That's a lot of penetration kasi kung gagamitin mo to, dapat aware ka sa penetration na kayang gawin nito kasi napaka-risky. Talagang bubutasin yung katawan ng attacker mo at tatagos siya at maaari makadamage pa sa property ng iba or sa ibang tao. Kung hindi tatama sa solidong buto ng katawan ng tao, talagang tatagos siya. So, delikado ang paggamit nito. Dapat aware ka. Pero sa effectiveness, of course, maraming taon na at maraming tao na nagpatunay na talagang epektibo itong kalibre na ito. So, ilang naman ang gusto kong i-share sa inyo. Kung gagamit ka nito, hindi ka dapat mag-doubt. Napaka-effective niya talaga. Yun nga lang, dapat aware ka sa penetration nito kasi magtatagos-tagosan talaga ito kapag ginamit mo sa target mo. So, yun lang. Sa susunod na video, gusto ko namang i-share sa inyo ay tungkol sa 45 caliber pa rin pero hollow point. Yan, hollow point 45 caliber. Thank you very much for watching.